Sagot talaga niya, subukan lang nila. Arven, ano? May fans ba sila? Uy, oo naman. Malakas naman. Natanong ko lang naman. Mga Marites, anong latest? Marami kami rito dahil andito na naman Team Legit, Team Urig, Team Certified. Bago yun, good morning, good afternoon, good evening. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabuz. At ang inyong PhD, Rose Garcia. And welcome to Marites University! Yes, Jai. Sasay wala si Joy. Jai! May sakit po si Jai. Anyway, get well soon, Jai! Get well soon. Okay, bago po ang isang linggong chismis, ano naman tong update kay Catherine, Prof and PhD? Grabe no, parang kailan lang kasi nung 2019 ay naging blockbuster ang pelikula niya na Hello, Love, Goodbye. Tapos ngayon naman ay naging matagumpay ang pelikula nila ni Dali De Leon na A Very Good Girl na ipinalabas noong September 27, 2023. Pasabog din talaga ang naging performance ni Dali De Leon. At hindi rin naman talaga nagpahuli sa mga mapangahas na eksena. Itong si Catherine. At eto pang chika ha, bukod sa successful career ni Catherine, gusto ko na ring ibalita sa ating mga kamarites na si Catherine Bernardo at ang kanyang ina na si Mami Min po ang bagong ambassador ng AIA Philippines. Ay, pak! Iba din. Inuulan talaga ng blessings itong si Catherine. And this time, kasama pa si Mami Min. Well-deserved. True! Sa mga hindi nakakaalam, ang AIA Philippines na dating Film Life ay isa rin sa mga kilalang insurance company na nagbibigay protection sa mga Pilipino mula pa noong 1947. Magandang balita ito dahil talaga naman na kinakatawan ng mga Bernardo ang adhikain ng AIA sa pagbibigay ng proteksyon at suporta tulad na lang ng pagpoprotekta ni Mami Min kay Catherine nung siya ay nagsisimula pa lang at tuloy-tuloy na suporta hanggang ngayon. Malambing din talaga yan at mapagmahal si Catherine sa family niya. At isa sa mga paraan niya ng pagkapakita ng pagmamahal ay kinuhanan niya ng AIA insurance plan itong si Mami Min. Naging bahagi at mahalagang parte naman talaga kasi ito ng kanilang buhay. Kaya AIA lang ang pinagkakatiwalaan ni Catherine para sa seguridad at proteksyon ng kanilang pamilya. Bongga ha, pero alam nyo rin ba na kaya din naging mahalagang parte ng buhay yan ng kanyang pamilya dahil si Mami Min pala ay dating isa sa mga financial advisor ng AIA nung ito ay kilala pa bilang Film Life. Iba din itong si Mami Min, gaya nga ng nasabi ko kanina, pausbong pa lang ang karera ni Kath, talagang sinicure ni Mami Min itong anak niya. Kaya siguro bilang magulang, alam mo yung gusto mo, ibigay mo yung stability sa mga mahal mo dahil syempre you care. Kaya parang ako, masasabi ko, kasama rin itong si Mami Min sa mga tagumpay ni Catherine. Panoorin nyo yung latest vlog ni Mami Min sa YouTube na Stories of Love. Very touching and for sure, maraming ina o magulang makaka-relate sa kanila ni Catherine doon. Mismo! Anyways, congratulations po sa inyo ni Catherine, pati na rin sa inyo, Mami Min! Alright mga Marites, ito na ang isang linggong chismis brought to you by Great Lens Eye Color Plus Shampoo in Hair Color for Men. Napakadaling gamitin, natural and organic ang ingredients dahil ito ay PPD-free and ammonia-free at available din po ito sa tatlong hair color variants na natural black, brown black at dark brown sa halagang 70 pesos lamang. Mga kamarites, check them out sa inyong mga Shopee and Lazada and available din siya sa mga selected stores nationwide. Alright mga Marites, simulan na natin isang linggong chismis. Tungkol kay Heaven Paralejo. Ano to kay Heaven Paralejo, Prof? Ito na nga sa isang maikling panayam namin kay Heaven. Ang taray ni Heaven kasi siya Bakit? magre-represent ng Philippines. Saan? Doon sa ngayong darating Miss Universe? sa Asian Academy Awards. Akala ko Miss At makakalaban niya ang Universe. isang popular na South Korean actress para sa Best Actress kasi siya na ang nanalo sa Philippines. Siya ang country nanalo siya Representative. Best Actress sa Philippines para sa pelikulang Nananahimik ang Gabi. Tapos ngayong December, buong Asia na. O di ba ang taray? But anyway, ang chika natin dan kasi sa pakikipag-usap,
tinanong kasi ano na mangyayari sa Marven kasi masyado na ba siyang seryoso sa pagiging best actress niya here and internationally. May ginawa pa siyang project sa China, etc. etc. Tapos pagbabalik nila, yun ngang itutuloy-tuloy yung Safe Skies, Archer. Marvin, you mean Si Marco Gallo at and saka si Heaven Heaven Peraleo. Peraleo, okay. So ano daw mangyayari sa Marvel? Sabi, okay lang naman daw na makipagtambal or gumawa ng mga project kasi napag-usapan na raw nila ni Marco yon. Ang sisti lang, sabi niya, paano kung i-love team sa iba si Marco? Sagot talaga niya, subukan lang nila. Sabi? Grabe, talagang mataas ang kilay niya. Oo, pati yung boobs niya. Okay. Diba? Grabe. Ayun na, gusto niyang magpunta rito kaya inaayos na. Nung dati yung tagal-tagal na, Diyos ko, January na kamo. Yaan mo na. Ayan na, nagtaray na si Dean. Bayaan mo na. Oh, sige. Ang tagal ba ng OPM? Oo, di ba? Kailan ba tayong simula January, Oh, di ba? promise me. January Si na. Patrick pa yung unang kausap niya ha. Actually sige. nga, true. Kakaya Huwag tuloy naman busy ka po. lang. Kaya Okay. congratulate na lang din natin. Si Marco na lang uli next time. Huwag na lang siya. Pwede. Hindi, ang request talaga ng mga fans, silang dalawa. Nung Marvin, ano? May fans ba sila? Uy, oo naman. Malakas naman. Natanong ko lang naman. Yung University series naman nila. Nahulog ang dibdib ko doon. Okay, okay, sana. Uy, gusto niyang matuloy yung love team nila. Oo. Tapos ginawa niya, gagraduate din gagawin? siya. Saan? Ngayong November kasi sa Southville International School sa Paranaque. Correct. Nagtapos na siya, natapos niya na nung pandemic yata noong 2021. Hindi lang siya nakamarcha. Ngayong November magjo-join siya. Tapos sabi niya sana daw masamahan din siya ni Marco. Saan pumunta sila? Pag sa graduation. Okay. Ano ba? Tapos December sa Singapore. Sige. Doon. Ituloy na natin mga kamarites ang next item mula kay Prof. Tungkol naman to kay Makoy De Leon na nakasama niya. Ano ba ginawa niya? Mga teachers? Hindi, kasi diba, eto na. Naging bisita din na. Although ibang grupo yung nagdala yung sa kanila, sa Gabay Guro. Okay. Ibang grupo yung nagdala sa kanila doon, yung parang 8 Kaya pala. tama. Lapit-lapit na lang. Alalahanin mo, naka-private chat kami. Biglaan po yung mga kamarites. So, nauna silang nag-perform yung grupo nila. Tapos nagulat na lang kami, nandun kami sa backstage. Nilusob siya ng mga teachers, mga teacher ng mga naka-Muslim, ganyan-ganyan. Siguro yung mga Nilusob para magka-picture. Dapat. Pero yung iba, tinititigan siya, ganyan-ganyan, wala ulang pa. Yung iba, bakit po kayo ganyan? Sabi naman ng mga sinabubsi kasi sila yung kasama ka sa grupo. Yung pala nagagalit sa kanya. Dahil dun sa role niya sa Batang Quiapo na David, na kung paanong inaapi kaya naging Kaloka. napariwara yung role ni yung papel ni Coco Martin, kontrabida, ganun siya ka-effective. Tapos sabi niya, nung kumanta siya, sanabihan pa siya, pasalamat ka, hindi ka lumapit sa grupo namin kasi mga nasa 3,000 plus teachers yun Hindi ka bumaba doon sa grupo namin dahil kung hindi baka nasakal ka pa namin. Sabi sa kanya ng mga ibang teachers. Alam mo, pag Muslim, di ba? Oo, Napalataya. Naalala mo sa FPJ, di ba? So ang ginawa niya, Rose at saka Dean, umakyat na lang siya tapos nag-apologize. Sabi sa lahat po ng nagagalit po sa akin dyan dahil ako po bilang si David sa Batang Quiapo, pasensya na po kayo, role lang po yun. Ginagampanan ko lang po yung pinaaano sa akin. Ganun at mga teachers yun Naloka ako, ganun kagaling Grabe, siya. affected talaga. Meron At least, ganyan. diba, baka bigla na lang barilin si Makoy. Meron ganun. Di ba naalala natin yung mga kwento kay FPJ before? Dati, na ayaw mamamatay sa Ayaw naman sa pelikula. Sa pelikula. Sinusunog. Lalo na yung mga Muslim, mga kaibigan natin Muslim, di ba? Oo. Kaya ako pag FPJ, alam ko, tatay ko kasi, talagang tagahanga ni FPJ. Oo. So pag nanonood kami, di ba syempre, bakbakan. Oo. Mamamatay ba yan? Mamamatay sa ending? Bata pa ako, sabi tatay ko. Hindi mamamatay yan, hindi pwede mamatay si Fernando Poe Jr. Okay. Ganun pa rin sila. Meron pa rin palang mga ganong fan ni FPJ. At least yung legacy niya maganda. Correct. Okay. Dumako naman tayo sa tungkol kay Bea Alonso. Ano tong nasabi ng manager niya, Shirley Kwan? Kay Bea. Yan. Sa inyo yan, sa PEP. Yes, ang naka-interview dyan ay, so bigyan natin ng credit Girl sa dito. PEP.PH, kila Rachel Saison, sila Romel Llanes, yan.
na-interview nila ng personal si Tita Shirley Kwan Without cuts. without cuts. Mm-mm. Si Tita Shirley Kwan po kasi, mga kamarites, ang tumatayong manager ni Bea Alonso. So kung matatandaan nyo, actually na-report natin yan dito, di ba? Nung Yung nakaraan. 1521. Parang ginagawa ng issue kasi si Bea na may working attitude, may issue, mga ganon. So, tapos di ba parang ni-report nga natin na parang si Bea ayaw na mag-promote, ayaw mag-participate, ayaw mag-cooperate. O eto na, naghalata na si Tita Shirley para sa kanyang alaga. Yung pala, ang daming naging sakripisyo din ni Bea daw para sa movie na 1521. Isa na rito, umpisa pa lang actually, hindi isa. Umpisa na yung tungkol sa wardrobe. Yes. Yung outfit. Kasi ang tema ng pelikulang ito parang, ayan nga, Period movie. Oo, 1521. So parang, di pa yata dumarating dito yung mga Kastila, no? Oo. Pagdating nga, yun ang story. Ito ba yun? Oo, Pagdating oo, ng mga oo. Kastila. 1521. Yes. Oh, yun. Oo. O basta yun. Yung ginawang outfit sa kanya ng production, talagang hindi mag-fit kay Bea. So, pwedeng Dahil magkaroon ng mataba si Bea. wardrobe malfunction. Kapag Hindi naman dahil pag sinushoot na, hindi naman. Natanong ko lang mataba. Well, diba? eto naman, mataba o hindi, sinukatan O di dapat, tama ang sukat, di Baka ba? may konting mali. Baka tumaba pa ng pagkatapos. Ay, grabe siya. Hindi siguro. Baka hindi ba? Hindi. Oo. So, eto na nga. May picture si Tita Shirley na ipinakita dun sa bilang- mga taga-PEP. Correct. Bilang ebidensya kung gaano ka, siguro kung gaano ka lala yung nagawang costume. Na talagang, siguro ang dating, hindi talaga siya papasa para isuot ni Bea. So, ang ginawa ni Bea, dahil 1 week na lang, lilipad na papuntang Palawan. Oo. Correct. Sila na, yung team na ni Bea, ang gumawa ng paraan para ma-repair, para mas maging Yung umakma, maging fit talaga sa kanya. correct, presentable. At syempre bilang manager, ang unang concern, yung hindi ka nga naman, baka mamaya, di ba, biglang habang umaarte ka dyan o tumatakbo ka dyan, biglang, ay, nag-hello. Yes. At yun. meron pa, Rose, dagdag ko dyan, nasa napanood kong panayam na yan, nagpareserba siya. Kasi yung costume, siyempre yun ang all throughout the film, yun ang suot-suot mo. Yes. Sabi niya, bakit walang reserve, yes. walang kapalitan? Alam naman yun at yun lang. Syempre. Alam na maglaba ka. At yung tela pa yatang ginamit, pag nilaban mo, parang umuurok or nasisira. Kaya nagdala sila ng sewing machine ba ang tawag doon? Yung Parang portable na Yes. tahi, panap. Makina. Sa Tagalog yun? Makina. Makina. Tama, oo. Oh. Ang hirap ang sabihin. Ay, grabe naman. Wow. Nakalimutan lang po yung Tagalog. So, anong naging ending niyan, Ang PhD? ending niyan, hindi, bukod doon, parang yung yatang designer, nakipag-collab keme out of Bea's knowledge, of course, na pang-ex deal. Okay, yes. Parang ang dating, isusuot ni Bea Alonso ang creation mo. Something Yung taga like Bicol that. ito. Yung taga Bicol, Yes, oo. I remember. Tapos, may Oo. nangyari pa, parang hindi nabayaran. Yun, siyempre, bumili na ng mga materyales tong designer. May nangyari yata baka may nangyari sa family nung designer. So, kaya si Bea ang nagsabi, please, kahit yun man lang, i-reimburse nyo. Tama. Oo. Kasi yung pinagawang costume ni Bea, si Bea na yung nag-shoulder noon. Kaya nagkataka si Tita Shirley, anong issue? Anong Anong problema? gagaling? Oo. Yeah. Bakit biglang parang si Bea pa ang may kasalanan? Para ikaw si Shirley. So Kwan, parang di ba? ang dating oo. kasi, Mm. siguro para ma-promote tong movie, di ba minsan may ganun Yes, yung gagawa old ng ingay. style, di ba? Yeah. Gagawa ka ng ingay at the expense of your artist. Parang ganun na nangyayari ngayon. At least umingay, di ba? Oh, pero dito sa Philippines, Oo. kaya naman Oo. nananawagin tayo. Kasi sa International to eh. papalabas to eh. Ang Oo. leading man niya dyan ay isang American actor yata. Yes. Oo. Ang Pati pangalan. yung isa, nakalimutan ko rin eh. Hindi niya pala kilala eh. Inspire Grabe Studio naman. yata ang Third B, pangalan ng ano? ano O nito basta eh. anyway, ngayong October po ipapalabas yan sa National. US. Oo, para ano. Kaya yung mga kababayan din natin yan, kung ibig ninyong supportan at panoorin, sige na lang, bigyan na lang natin ng Okay. suporta. At Tapos least, ang issue. itong si Tita Shirley nga, sabi ni PhD, nagpaliwanag ng kanilang side kung bakit ganito ang nangyayari na parang si Bea pa nga ang sinisisi. Yun nga, ang American actor na si Hector David Jr. Yun yung leading man Hindi. niya. Oo, nabalita ko Tapos, yan dito eh. Nakalimutan ko lang pa. yung producer Hindi nga kilala, naman, ang di ba? pangalan ng producer, isang US-based Filipino producer na si Francis Ho. Yun. Yun. O, di ba? So, Tapos ang issue. alam niyo si Tita Shirley kasi ano yan,
Mataray yan kapag alam niyan tama, Tama siya. siya. Talagang ilalaban niya. Talagang magkasalita siya. Oo. Sino ka ba yung ginawa niyan? Ay, si Bea din. Okay. Bigla ako naalala. Yung issue naman nila ni Nay Lolit. Anyway, alam naman yun ang lahat, di ba? O, basta 1521. Yung issue sa kanila ni ano. Nino po. Okay, next. Sino? Ayun naman natin kay... Pro, paano ba itong kay Nadine Lustre? Ano latest sa kanya? Uy, di ba nagkaroon nga kasi ng paatang Fashion Week sa Paris? Okay. O, di ba? Pero bet Rampa-rampa. ko itong damit ni Nadine. Rampa-rampa. Pero may mga dali. Biniliban itong si Nadine Lustre kasi ang ganda talaga niya. Parang siyang beauty queen na rumarampa-rampa dun sa isang fashion at studio dun. Naging issue. Nandun din sina Liza Soberano, James Reid, kasama si Isa, at may mga iba pa. Si Heart Evangelista, Yeah. I'm sure, nandun doon. Si Heart yata ang pinakabongga dyan. Yan. Ano din yata si Ann Curtis, di ba? Yes, Ann Curtis. Yes. Pero ang nakakaloka dyan, kasi mayroong sa kasalukuyang mga panahon ngayon, matindi raw yung infestation ng surot. As in surot, the bed balita ba bugs. yun? In? Oo. Oh, Kaya- nabaan balita yun sa news. Kaya yung mga, na CNN, kaya yung mga nagsumali dyan, mga nag-participate dyan, pinachi-check, ultimo mga damit na sinuot nila kasi baka Gapangan. Katino na. Biro mo London, surot, Kaya no? Diba? Oh. Samantalang dito sa atin, ang surot, pinipirit mo lang. At least international na yung mga jurot. Oo, di ba? Yung mga bashers nating jurot yan, binipit lang na gano'n. Pero ito, bongga, congratulations dyan. At ang hindi ko lang nabalitaan, hindi ko na-pick up. Kasi nandoon si James, nandoon si Isa, nandoon si Nadine, si Liza, ano ba yung mga eksena? Hindi ko ba nagpunta? Alam mo hindi. Alin? Sino ba to na nagsabi na sa dami daw ng tao, sa laki ng lugar, most likely hindi rin kayo magkikita-kita. Kaya may chance talaga na Hindi hindi rin nila. sila nagkita. Or Talagang talagang, sinasabi. Pero kung hindi sila nagkita. Pero kung magkakaibigan pa naman, baka pwede, nandito ka pala, Mare. O, Hindi, Mars. hindi ba nagbatian na nga si James at saka si Nadine noon sa Oo, dito. Eh, baka sa hindi na launching ng Gucci. Baka hindi naka-roaming yung phone. Gusto pa ba yun? Oh, ano ba yun? Basta bongga yan. Sige, okay. Basta yung surot, mag-ingat Oo. lang. No? Hindi, pwede din pala kasi iba-ibang brand. Pwedeng oo. si Nadine nasa brand ng LV Oo. or Gucci o Si kung Heart ano sa man. iba. Pwedeng si James nasa brand ng kung ano man, Boss o mga ganon, di ba? Yun. Kaya hindi magkikita. Pero may surot pa rin, di ba? yun na. Yun lang. Okay. Ito, mga kamarites, malungkot naman nung balitang Oo babalita nga. sa inyo ni PhD. Ayun nga, medyo nagulat tayong lahat na kahapon ito nung inilabas na Tungkol kay ano yan? ni Jana Dominguez. Si Jana Dominguez ay isa sa mga mainstay ng Pepito Pepito Malot. Mapito. Pepito Manaloto. Tapos, ang kanyang partner or ang kanyang husband ay si Mickey Mickey Ablan. Ablan. Yun. Ah. Syempre nakakagulat kasi meron siyang 4 na anak na. Okay. Dati 3 babae yan. Ang tawag daw nila ay Tres Marias. Okay. At panganay nga itong si Isabel Ablan. Si Isabel Ablan ay pumanaw na po sa edad na 20 years old. Batang-bata. Kaya nga Actually, Oo. ako din medyo na nabasa Parang ko heart and Nagulat din ako. So, Oo. nung una kasi na naglabas sila ng statement, announcement, at sa Pampanga ang parang wake. Oh, yes, Tagaroon yes. yata sila. Hindi nagbanggit si Jana, even si Mickey Ablan ng dahilan o Latest sanhi yata. ng kamatayan. Siyempre dahil bata, may mga iba-ibang espekulasyon na naisip ang mga lumabas, oo. netizens, di ba? So siguro para hindi na humaba, tinuldukan na agad ni Jana kinabukasan. Pero merong lumabas latest. Na Statement si may Jana. kanalaman Lumabas sa na nga heart. si Jana. Naglabas na nga si Jana ng statement. Nang statement niya ay, itong anak daw niya na to, minsan sa kagustuhan na wag nang makaabala raw sa ibang tao, hindi sinasabi na may nararamdaman na. May kondo kasi. Oo. Nasa kondo yata. Nasa Oo, kondo dito sa nag-aaral Manila dito. dahil nag-aaral sa isang Eskwela, syempre. Oo. Oo. Kasi nabasa ko yung school. Anyway, yun. Oo. Enduran Enduran College. Ayun. So, nagpa-check up naman daw parang few days before na siguro inatake, nagkaroon siya ng difficult of breathing. So, kaya ang nakalagay na reason of death ay heart failure and lung infection. Basa ko rin yan. Pero So, klaruin natin itong batang to,
Anak ito ni Mickey sa unang asawa niya. So, hindi kay Jana? Hindi kay Jana. Oh. Pero naging maganda yung relasyon nila, mother-in-law na ano. Kaya parang tinuring na niyang totoong anak. Kasi ang lumalabas, Tres Marias eh. Oh. Tapos, itong si Isabel din ay naging anak-anakan. Talagang stepmom ang turing ni Iwamoto sa sarili niya. Dahil si Mickey Ablan Ayun. at si Iwamoto ay naging magkarelasyon dati. So, inalagaan din niya si Isabel ng mga ilang taon din. At kahit daw ngayon, may communication pa rin sila nitong batang to. So yun, kaya si Iwa din, medyo affected din siya kasi nga, napalapit sa kanya yung bata. Sobrang bata? Kung ituring 20. daw niya to, panganay niya, kahit na hindi sa kanya lumabas. Yun. Ilan na ba anak ni Iwa? 2. Kay Pampi. Oo, kay Pampi Lacson. Yes. I think kay Pampi lang naman may anak si Iwa. Yes. Oo nga, tama. Okay, Hindi sila nakikiramay po ang Yun, Marites Inverse. Oo, nakikiramay po kaming lahat dito kay, of course, kay Jana, Kay kay Jana. Mickey, ayan, at sa mga naiwan ding kapatid nitong si Isabel. At mga kaibigan Isabel, mga kasi kaibigan. mukhang napakaanong bata nito. Oo, eh, nababasa no? ko nga yung mga comment, puro mga positive talagang. Okay, Yun. sige po. Nakalungkot, syempre, pag ganyang, lalo na bata pa, di ba? Yes. O, eto, magsaya tayo. Ito mga Marites, ang latest sa Metro Manila Film Festival. Oo, kasi Yes. di ba binalita na rin po namin dito sa inyo na parang last week ng September i-anunsyo yung natitirang 4 na final entries ng 2023 Metro Manila Film Festival. Nagkaroon ng mga adjustments, pagmi-meeting, pag-uusap. Sa True. dami ba naman? Sa 100 plus pa pala. Talaga, hindi lang 30? Hindi lang. May mga nag-submit pa kasi kaya nga daw po parang pinag-uusapan within the committee Dagdagan. ng MMDA na dagdagan. Parang ibabalik sa 10. At na-move na ngayong October 17 na ang talagang final announcement nitong natitira kung 4 man yan or 6. Kasi mayroon ng naunang 4. Excited. Ako na-excite ako kasi kagaya nung binalita natin dito nung mga nakaraan na ang ganda na uli ng reception kahit papano dahil sa A Very Good Girl, umiikot din sila at may mga ibang pelikula na sabi naman nila positive naman na tinatanggap ngayon ng mga sine. Anong naisip ko naman sa dami ng movies na yan, bakit hindi ibalik yun? Natatandaan nyo, may isang taon ang Film Fest na, di ba naglabas ng yung the usual, yung regular na Christmas to first week ng January. After that, nagpalabas naman sila ng another set. I think ano yun mga indie films yata yung after. Oo, parang festival din. So why not we do it now na kasi baka para naman may chance din after that. Kasi meron pa silang summer Oh, may iba summer naman film, yun. ah. Yun din, right after nun, di ba? Parang 2 weeks kasi ang di ba? Ang duration ng MMFF. Di after that, saka maglabas ng another 8 kung gusto or another 6. Pero baka parang mahirap. Pag-aaralan siguro. Tsaka pag Pasko lang kasi marami Kasi tao. Kaya Kaya yung mga... Grabe, napakarami ng pelikula. di ba marami na tenga. Hindi pa kasama Marami rin mga singers ngayon, maraming mga... Yun na. Hindi pa kasama yung ginagawa namin dyan, ha? Ayun na. Di ba may Viva pa? Saka isa pa. So siguro ito din yung iba dyan, nung mga pandemic pa na hindi nung palabas. Yes. Oo. Kagaya nga nung isang feature natin dito na napakabata pa na ng mga bida pagkatapos parang ayaw na nila mag-promote. Yung Si Kalabel. Oo, di ba? Del Mariano and Giro Giro Manyo. Manyo. Oo. Nakakaloka Anyway, yun. good luck na lang po sa lahat ng mapipili, sa lahat ng gustong mapili para sa Gusto last mapili. po. Sa mga nag-submit ng mga finished product para mapili sa last 4 slots ng MMFF 2023. 4 man yan or 6. Okay. Sana lang walang masyadong politika. Yun lang. Well, hindi naman mawawala yan. Walang masyadong Para naman Saan ka ba nakatira? Para namang sa Pilipinas po. Para naman yung dalawang entries ko, isa may kalahati tayo, doon may kalahati tayo. At least magiging isang buo. Diba? Kasi sigurado na si JN meron na siyang isa. Si Rose, I'm sure baka makakuha rin ng isa yan. Ako may kalahati doon sa isa, may kalahati po ako doon sa isang. Ibig po namin sabihin dito, tinutulungan po namin sa pag-promote. Yun. Mabait po kaming mga Mabait po kami mga taga-Marites. Di wow! Si Josian may isa nagsigurado Ako sigurado kalahati dun sa isa. Kasi talaga. co-producer lang yung aking contact Siya full producer Yes! Okay. Kaya panoorin yung kampo na. Okay mga Marites, ito na po ang ating
sa Super Chika of the Week brought to you by Amigo Segurado! Mahalaga nga na nararamdaman ang inyong aruga, kaya naman kahit saan panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Segurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo product. check out yun na. I-check out nyo na po ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Kala ko ikaw si Beshi. Kasi nga may sakit. Diyos ko, sa dami ng may in love daw si Jai ngayon. Parang At least in May love. issue dyan. Oo. Hindi, ito na nga At po least in love, hindi broken-hearted. Masaya tayo doon. Dahil layunin din ng Marites na ihatid sa inyo mga latest updates. Ito po yung tungkol kila Julian Santos, Rayber Cruz, Bubay, Si Bubay. at pamahagi ng GMA Sparkle team sa nangyari sa kanila sa Israel. Bansang, Yeah. nakakatakot ha? Correct. Yes. Anong Oh, latest dyan? Ang latest PhD? yan, PhD. Ayun na nga. So, by this time, narito na sila. Safe and sound na nakabalik na sila ng Pilipinas. Good. Bali, dumating po sila kahapon. Tama. Noong kahapon, Lunes ng gabi na rin. Kasi ang nangyari, pero alam nyo ba, Sunday, 12 ng afternoon, ang flight nila going back to Philippines. Kaya lang may stopover pa ng Dubai ng 8 hours. Isang buong Wow. Oo. grabe. Kaya ang travel nila parang ka nagbiyahe ng hindi lang yata US, no? Then, better than kasi ano. parang na-delay pa sila eh, ng flight. Kasi nga, actually, kinakabahan pa sila Oo. dahil baka mamaya biglang makancel ang mga Oo. flight. Then, kaya thank God at nakabalik sila. Then, after ng Dubai, sa Cebu naman, nag-refuel naman doon. Oh. Okay. Then, ayun na nga, gabi, Manila. Lunes ng gabi nakabalik sila. Tapos, nangyari yan kasi 'di ba, Saturday ng umaga. Saturday ng gabi ang kanilang concert. Yes. Saturday ng umaga, si Daryl Zamora, Yes. ang ating kaibigan mula sa Sparkle, Hi, Daryl. siya ang unang nakarinig daw na parang may mga bomba na sumasabog. So, ang kwento sa akin ni Daryl, pangatlong punta na pala niya ng Israel. Nung minsan din, may ganun din, sumabog. Pero natuloy ang show nila dahil parang minsan nangyayari yata talaga dun yon. Pero umaga lang or ano lang. Nagiging normal ano na yun. Yes, hindi natutuloy. Oo. Pero ngayon talaga, after 50 years, ngayon na lang daw ulit Nagkaroon ng gera ganyan. Oo. sa Israel. Nag-June Lalo talaga. pa at nagdeklara, yung presidente ba yung Lockdown, nagdeklara ng war na dun Oo, sa ano? talagang lumalaban na din Yun ang ngayon. nakakatakot Yun. doon. So eto na nga, ang dami na rin daw mga casualties o mga Oo, marami namatay na, mabalita na rin. ng mga Israelite. So yun na. So to make the long story short, na-cancel ang kanilang Ang concert, Tel diba? Aviv. Pero nagkapasalamat si Daryl at mga taga-Sparkle doon sa kanilang producer na si Gonzales ang apelido. Maris Gonzales, dahil talagang hindi naman sila pinabayaan. Very good. At talagang sinigurado na sila ay makakauwi. Nang ligtas. Although ito nga ang kwento nila, nalulungkot sila para sa producer, para sa mga ibang mga kababayan natin na nasa Israel kasi sila nakauwi na. Pero syempre yung mga yon, they need to go back kung saan sila nag-i-stay, kung saan sila nakatira. At syempre So, pa may agam-agam yun dahil kung anong Syempre, security ano diba? nila doon. Totoo. Yeah. Tapos tinanong ko ngayon si Daryl, sabi ko, kumusta si Julie at si Raybor and at the same time si Bubay? Sabi niya, syempre daw talagang natatakot. Oo. Natatakot. Normal yun. Silang lahat daw natatakot talaga hanggat hindi ka talaga nakakaalis. Nakakaalis. Totoo yan. Tapos may balita pa nga, unang papasabugin din ay yung airport. Oo. Which is very normal, Important, di ba? oo. Sa mga ganyang gera para talagang pilay. Walang pumapasok, Oo, yun na oo. nga. So, sabi ni Daryl, si Julie daw at si Raybor, ang dami daw din naging realization. Tulad na, kumbaga yung buhay talaga, you really need to cherish yung mga mahal mo sa buhay, gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo kasi sobrang napaka ng life natin. You'll never Hindi know. mo alaman. Oo. Yeah. And yun nga, sobrang naaawa sila at nalulungkot para sa mga kababayan natin doon. Kasi napakarami nating kababayan na nasa Israel. So sabi nila, paano sila?
walang choice. Babalik uli sila. Kasi karamihan doon, mga mga Caregiver yata. Oh, caregiver, domestic Diba? helper, mga ganyan. So, kahit may gera na, tuloy-tuloy pa rin sila magsisilbi dun sa mga Amo nila, mga sa kapamilya pamilya nila. na- Yeah. Isang malaki bayad, di ba? Oo. Eh, Pero may mga kapwa Pilipino na rin tayo na doon na talaga nagsettle. doon na talaga. nanirahan. Oo. May mga nakapag-asawa na doon, may Mhm. pamilya na doon. Ganun na True. nga. Tapos, tinanong ko kung paano yan, bayad na ba kayo? Siyempre, di ba, yung ganon. Ano naman daw, ipupulfill pa rin nila yung kanilang obligation. Kontrata. At ang sabi daw ni Julie at saka ni Rayboy, babalik sila ng Israel. Yeah. Siguro syempre kapag okay na ulit, kapag sana Oo. matapos na yung war, and they will definitely fulfill their obligation dun na mag-concert pa rin doon para Very magpasaya. good. At eto si Bubay. Mm. So hindi, tulog pa yung mga yan eh. Si Daryl daw kasi ang unang nagising. Tapos si Bubay, sabi niya, Bubay, Bubay. Hindi ba inatake? Hindi May May nangyayari. nangyayari. Oo, my God. Parang naiyak yata si Bubay kasi na isip daw niya, parang nung gabi din na yon, napanaginipan niya yung nanay niya. Oh. Ang nanay niya daw sa panaginip niya, nasa floor, nakahiga. Sabi ni Bubay, simula doon na namatay ang nanay niya, never niya itong napanaginipan. Ah. Noon lang. Ganon. Tapos, nung nangyari na nga yun, may mga Puto ka. putukan na, may mga sabugan Masabog na. Oo. oo. Dinala sila doon sa parang may picture tayo noon, di ba? Yung Dinala- bomb shelter. shelter Ah. na Kaya Ay. pinicturean nila, binigay sa atin. Ayan. Yeah. Kaya ordinaryo na yung bomb shelter sa... Correct. Ayan, oh, ganyan. Pero parang feeling ko Diyan. bibigyan pa rin siya sila dito, pagdating dito kailangan parang tawag doon, parang yung Parang therapy ay oo, parang may tawag tayo dun eh. consultation. Counseling. may tawag na term doon na parang hindi ko nawala sa isip ko. Parang ang Mamaya consultation, nahanapin. parang Oo. para lang siguro Maano yung kanilang emotion kasi Oo. magiging trauma yun. Yes, Hindi mo oo. alam kahit hindi ka nag-iiyak doon pero parang- yung epekto sa'yo Oo. iba. Eventually may marinig ka lang na War tumunog, Yun, parang ganun. kabado ka na. Yan Ganun. sila, yan. Ayan, pauwi na. Ito pauwi na. Yan, pauwi na sila niya. Yeah, first time niyo po nakakita yun sa Marites Marites, University. Grabe, ang daming tao din sa airport ng Israel kasi nga syempre, so imagine, hindi lang Pilipino alam mo na na-imagine ko nga, at least sila nandyan for work. Diba? Meron talagang mag-aasikaso tutulong, sa- mag-aasikaso. Pero paano kung nangyari yung gera na yan na nagtutour ka? Kasi di ba ang daming Pinoy na nagtutour Oo, sa yung mga Holy Land? nagpipilgrim. Correct. Nakakaano, di ba? Well, manalangin Well, tayo. Yes. para wag sila ma-tektuhan bomba-bomba. Yes po. At So tayong lahat ay manalangin para sa safety at magkaayos na, matigil na tong war na to. Yan. At lalo na yung mga kababayan natin doon. Okay mga Marites, yan po ang isang linggong chismis brought to you by Amigo Segurado! Tuloy-tuloy po tayo mga Marites. Prof, itong It's Showtime host. Production, ano na update dito? Mukha yatang tuloy-tuloy na, di ba? Ito, very reliable yung kausap ko rito. Kasi nga, binigyan ng direct order. Lahat. Hindi lang yung mga naka-on cam, hindi lang yung mga host, pati yung mga cameramen, yung mga production people. Utilities, Yeah. etc. Binigyan po daw sila ng direktang order mula sa pamunuan na walang magaganap or walang Kapamilya yan. na interview, walang magsasalita kasi nga tinanggap na po ng pamunuan at ng programang It's Showtime ang naging kaparusahan, hatol ng MTRCB na 12-day Decision. suspension na magsisimula ngayong October 14. 14 Sabado yun, hanggang Sabado 20 yun. na. Tama 28. ba? 28. So, dahil doon, sinabi nila na ang sinumang daw na kunwari may mga lumabas na mga Interviews. skandalo dyan, interviews or what, may karampatang parusa naman na manggagaling sa pamunuan. Kasi nga, yung pamunuan, hanggang sa mga sandali pong ito, tinanggap po nila yung parusa dahil naniniwala po at naninindigan na wala di umano sila mga violation na nagawa or na commit sa kanilang programa. Kaya tatanggapin na lang daw nila yung kaparusahan na bibigay na hatol ng hindi na MTRC. Hindi sila umapila sa Office of the President. Hindi na nakarating sa ganon. Di ba? Binigyan sila ng supposedly 15 days. Within that 15-day period, kailangan may apila. Pero hindi na nga daw po nila ginawa kasi naninindigan sila na wala silang nagawang
Mali. Okay. Yun. Kaya binigyan ng direct ng utos, sige na, tanggapin na natin yan, ganyan. Sa kabilang dako, di ba? Yes. Siyempre, Papalit. mababakante, may Yung- papalit. It's Your Lucky Day na pagpamumunuan ni Luis Manzano, Robbie Domingo, Melay si Melay Contiveros, Andrea Pero itong si Brillantes. Andrea, ang huling balita ko ay parang hindi pa sure. Ay, hindi pa ba? Pero baka naman. Yun ang balita. At kasama yung tandem ni ng Francine Diaz at saka si Seth Fedeli. Baka dahil doon kaya hindi sure. Aray. Oh, si Marites. Grabe. PhD po ang nagsabi niya. Sabi nga ni Maymay Entrata. Ang tawag mo sa kanya, di ba, may aliw na aliw ako, Marites. Ate Marites. Hindi Ate Rose, Ate Marites. So anyway, yun nga po. Yung pansamantala sila yung parang reliever muna. New show ba yan? Bagong show? It's Lucky Day. Okay. It's Your Lucky Day. Parang game show Game din. show, Na ganyan, okay. ganyan. Pero sabi nung kausap natin, malay natin pag nag-click Yun at nga. baka hanapan na ng tamang time slot. Kasi hindi rin klinaro na hindi rin ito mapapanood sa GTV. Kasi di ba Tama. naging collaboration lang ng GTV, Okay, yung yung It's Showtime So lang. itong It's Your Lucky Day, hindi siya mapapanood sa GTV. Hindi. Oo, di ba? So I'm sure yung GTV maglalagay din ng pang ano nila doon kasi yun ang yata ang kasunduan, Showtime lang for the Pero nighttime pag show. natuloy itong casting na to, ang bongga. Oo. Di ba? At parang yung madadaldal yan, no? Correct. Di ba? Saka napansin ko, may mga kanya-kanyang following. Iyon. Andrea, if ever ha. Una-una si Francet. Diego, di ba? At si Melay, alam mo, pasok tong Pasok tao. yan. Robbie? Robbie and Lucky. Diba? Si Parehong Luis magaling pa. mag-host. Correct. So, yan po ang magiging hindi mababakante. Kaya lang, mag-iiba po yung platform makikita ninyo. So, antabayan na natin ang mga susunod na kabanata dyan. Okay, abangan po natin. So, balita naman kay Claudine Barreto, PhD. Ano ba to? Oo, kasi may ang ganda ni Clau. Oo, meron siyang Instagram post Oo. na medyo palaisipan kasi hindi naman niya sinabi kung sino ba ang kalaban niya, di ba? Asa na ba yun? Okay. Anyway, Hinahanap pa tumayo ako. Sige, Hindi. sige. ito ang post niya. Latest ba ito, Rose? Oo. O meron Ganda nang ni Claudine. parang nabasa ko rin yata eh. O nabalita na rin. Yung lalaban siya. May lalabanan daw siyang dalawa, Naka-ready di na ba? siya sa Naka-ready na daw siyang lumaban. gera or battle. Bumalik at lumaban. Nasa na nawala ha? May kinalaman ito sa sustento na naman Sino yata ba Yun yung nga. isa. Actually, yung mga netizens na nagsasabi. Okay. Ito. Basahin na lang natin yung dulo. Go. Hindi. Ano ba yan? Ano ba to? Dinilit ba? Hindi, basta narinig ko may kinalaman doon. Parang ano. Sa sustento ng eto mga na. bata. Sabi niya, the battle that I will be going through, I'm done protecting these people. The witch hunt begins. Taray. So siya ang witch. The witch hunt hunter siya. begins. Which I've hunter? been losing projects left and right because of these two people. Sino kaya yan? And their minions. Oo, may mga minions pa pala. Tapos lalaban na ako. Grabe. Blind item din pala ito. Blind item to. Wala siyang pinangalan. Pero The yung mga, netizens. as usual, yung mga comment, parang they are referring to, of course, the ex-husband of Claudine. Raymar. Ex- Ex Isa na, si di ba? Raymar. Ex naman ah. Ay, hindi Pero pa. hindi pa sila Hindi anal. pa, hindi Hindi pa pala. Hindi pa sila anal. Oo nga pala. Hindi pa ano. Ayun. Si Raymar. Tapos sino yung isa? Ayun nga, doon ako medyo napaisip. So si Raymar, Wala naman sino tayong yung kilala. isa? Oo, wala tayong kinalaman doon. Di ba? At may mga minions. Oh, ang dami. Diyos ko. Hindi naman tayo minions. Oo. Binilang na natin mga minions. Hindi mga minions yan. At nawawalan Matatalino daw siya po ng sila. project. Dahil left sa mga and ito. Right, dahil sa mga to. Kailan ba siya Pero nagkaroon baka ng naman hindi rin si Raymar, di ba? Hindi Ay, natin ako alam, definitely di ba? yung isa doon si Raymar kasi Tingnan parang mo. nabasa ko doon sa isang anunsyo niya yung mga sustento ng Oo. bata Oo, na yun hindi na. nasusunod or what. So, positive ako Kaya lang doon. hindi kasi nagko-connect. Nawawalan siya ng project, tapos kung sa sustento, ano naman ang... Pero Ay, anyway. baka magkaibang battle ito. yan na Yung nga. isang battle, yung isa ano. So, Hindi, kaibigan niya tayo. Kaibigan yan nga ng balita eh. Oo. eto nga, comment ng isang nakapagtataka, sino yung dalawang tao na tinutukoy ni Claudine? Si Raymart lang yata ang battle na pinaghahandaan niya. Magkokorte ulit yata sila dahil sa 4 million na kinuha lahat daw ni Raymart. Abang-abang. Aray, alam niyo Ito na po ay ha? galing sa, binasa ko lang po ang comment ng di isang ba? Ang gagaling ng mga netizen. marites. Oo. Yes. Mas nauuna pa sila sa atin.
4 billion, hindi ko alam. Okay. Sige. Okay. So kung ano Abangan man daw. yan, abangan natin. Abangan natin, Clau. Sabi kasi Oo. tagal na namin iniimbita dito yan. Eh. Sasabog naman yan. Mm. Okay, mga kamarites. Balitaan namin kayo tungkol kay Ann Curtis na nagbalik na sa bansa. Oo, yun nga Yeah. binalita na kanina, galing din Paris yan. Yeah, galing yes. pa. Diba? Mm. Rampa-rampa din. Ano naman yun? Pinatulan niya. Kasi merong pumuna sa kanya, alam mo naman yan, di ba? Sa Twitter na, bumalik ka, nagpapakilala, nagbabalik siya. Meron isang netizen na nagsabi, sana yung, dapat pa-surgeon mo na yung bibig mo. Tipong ganyan. Bakit? Anong problema sa Oo, bibig? Di ba, yung nga yung labi nga niya, nasabi makapal or what? Bongga nga yun. Makapal o malaki? Malaki or what, Makapal, di ba? malaki. Eh, asset nga ni Anya, Correct. no? Kaya sabi niya, sagot ni Ann, hindi nga ako nagpapadoktor, hindi ko naman kailangan ng surgeon para sa bibig na to, sa bunganga na sinabi mo. Sinagot niya yung... Kaya sumagot siya ng Sumagot siya. Tumigil na naman yung netizen na yun, sagutin siya. Pero mas maraming kumampi siyempre kaya. Of course. Di ba? Kahit tayo kakampi kay ano. Oo, siyempre. Tapos sinatanong ang babalik sa Showtime. Bumalik naman siya na Showtime na. Kaso nawawala naman sa Mapawala na showtime. Showtime, bumalik siya, di ba? Ay, nako. Nakakaloka ito. Yun lang, di ba? Naku, Ang tagal lang ng kay issue Ann ang bibig Wala na yan. Sanay na yan si Ann sa ganyan. Oo. Tsaka hello, Ann Curtis yan, no? Saka hello, asset niya nga yan, ano? Hello, Diba? Diyosa yan, ano? Oo, Diyosa. tawag. Correct. Jezebel. Okay, mga Marites. Ito na po ang next item tungkol kay Yexel Sebastian Oo, at tsaka kay Mike. Ricardo Cepeda ba? Ay, dito muna sa dalawa. Si Si Yexel Yexel Sebastian Sebastian. tsaka si Mikey. Rapilyedo nito si Mikey na taga PBB rin dati. Ah. Na kanyang karelasyon ngayon. Dahil grabe din pala, 200 million ang tinahabol sa kanya ng mga OFW na Ano? nag-invest sa business na hindi pala klaro from the very beginning kung ano. No, umapir na sila sa kay Senator Raffy Tulfo na show. Yung sa 200 million, puro OFW Sean Rose at Oh, saka Dean. Alam mo, lagi naman nabibiktima, sorry to cut you, ang mga OFW. Yes. Sila Sa Sila ganyan. talaga ang marami. Sila. Sa mga syndicated estafa, Diba? sa mga scam. Yes. Kasi nga alam nila kung may pera. Kasi di ba? At mabilis kumita kasi. Oo. di ba? Dollar to peso ang palitan. Kawawa rin ang mga ano. So according Ano dito ngayon? sa dalawang mag-asawa na to, mag-live-in partner, ininvest din nila at biktima din di umano sila kasi ininvest nila sa isang tao rin na nagpatakbo nung casino junket ba ang tawag doon? Yung ipupuhunan mo sa casino na talagang legal naman daw talaga yon. The thing was, hindi properly inexplain nitong dalawa doon sa mga OFW investors nila na may nag-invest ng 2 million, 3 million, ganung kalalaki. At umabot nga ng 200 million ang inabot na pera na hinahabol ng mga OFW. At ngayon, hindi na nagbibigay ng kahit anumang pahayag, hindi na rin nagpapakita ang dalawa. So silang dalawa ang, kumbaga, nag-inve- quote and unquote, parang Partner. Oo, sila ang tapos ang sa paliwanag nila, biktima lang din sila kasi ininvest din nila yung pera. Kasi dito sa mga social media posting nila, sa kanilang TikTok, sa kanilang Facebook, talagang pinapakita pa nila bungkus-bungkus na pera, ang taas-taas, para ina-encourage yung mga tao. Alam mo ito si Yexel, kaibigan ko to nakakasama ko sa Faces and Curves dati. Sinubukan ko siyang kontakin pero hindi na siya sumagot. Siyempre, di ka. Pero ngayon nagtatago. Delikado. Diba? Oo, jowa ni Rochelle Pangilinan dati. Dati. Oo. Dati po siyang Dancer din. Street, ano yun? Hindi street boy siya. Yung grupo, oo. Ay, iba yan. Nagkasama siya Street doon. boy? Yeah, street boy. Ah. Tapos kapatid niya yung kilalang vlogger na yung namatay yung Jam something. Okay. Iba tapos nakilala rin siya sa mga toy collection. Kasi sila yung may mga malalaking Sila yung mga- gumawa sa Star City, alam ko eh. Ayun, mga ganon. Oh, baba, big time, di ba? Oo, big time. At ang nakakaloka pa dyan, Rose and Dean, parang kasangkot pa yata yung nanay, pamilya. Ay, Hindi grabe. klaro, yun ang nabanggit ko. Kaya medyo, baka mamaya ipatawag din doon sa Senado, ganyan-ganyan, etc. Naisisegue natin dito Segue mo naman niya, meron din sa latest. nangyari dito sa isang kaibigan din natin na si Ricardo Cepeda. Mm-mm. Na hinuli over the weekend last week. Na supposedly may inauguration or may ribbon cutting ceremony sila sa Caloocan sa isang restaurant. Tapos doon yata siya dampot ng mga syndicated staff pa din. Mm-mm. Dahil ayon na naman sa balita, sa isang kumpanya rin Oo. na nag-iinganyo rin ng mga investors
Tapos naging ano siya, parang ambassador. Ang tawag doon, ambassador, or yung endorser or what. Endorser, gano'n. Isinama siya ngayon. Sa dinamanda siya, yung kilala. face niya ang nakaharap, So, yung syempre. naka-front. Ay, alam mo, dahil dyan, naisip ko tuloy, itong mga artista ngayon ay dapat mag-ingat din pala sa Oo, pagtanggap ng yung- mga Oo. endorsement. Oo. Kasi hindi mo masabi. Siyempre, pag may kumukuha sa yung endorsement, di ba, ang saya-saya mo dahil talaga namang sure income Lalo yan. na kung unknown yung ano, di ba? Oo. Yun Hindi na. mo pala alam, baka mamaya Ginagamit ang saan saan. syndicated estafa pala yung isa sa mga yan. Di siya nangyari kay Luis Manzano mismo. Oo. Yun nga daw kay Ricardo Cepeda, Yes. parang yun nangyari kay Luis. Pero nakakalungkot, nakakulong pa rin yata siya. At Hindi may ko alam mugshot kasi- pa nga yata. Oo, diba? Bakit may ganun? Kaya nga nakikiusap yung anak niya eh. Ah. Yung lalaki. Si Joshua. Wrongfully accused lang daw yung tatay. Kakalo. Yan sinabi ni Diyos. Ay, Naku, nako. kaya ingat-ingat kayo Nakakalungkot, Kamarites. Lalo Oh. yung mga artista, di ba? Tayo rin, panawagan No, natin kami dahil na, napapanood tayo ng mga OFW natin Mm. from US, Middle East, etc. sa Australia, Hong Kong, Japan, di ba? Yung pera ninyo, talagang siguraduhin ninyo kasi pinaghihirapan yan. Yes, saka huwag kayong basta-basta magtitiwala sa minsan nga kahit kamag-anak mo na kino-convince kayo Correct, na lalo na pag invest ka dito sa kay ganito ko, kay ganyan. Kumbaga, wala namang masama na mag-ingat. Siguraduhin nyo lang kung legit ba to o legal itong pinapasok nyo na investment. Yun talaga. Lalo na hard-earned money yung ano. Yes. Kagaya na nasa- pinag-usapan natin nakaraan. Di ba? Di ba? Walang easy money na ang bilis-bilis Ano ng sabi mo, tubo. John? Basta yun ang warning. Ay, hindi. Tao yun eh, di ba? Kapag ka easy money, medyo magduda ka. Yun. Di ba yung piso mo, tamang 20, di ba? Oo, magduda Hindi ka nga lang doon. 20, kung 100, 1,000, nakakaloka na yun. Yes. No? Okay, sige. Ingat-ingat lang po mga Marites. Ayan na! Okay. Ito naman. Prof, ikaw na magbalita dito sa Pilipinas natin. Oo, ang daming masaya dyan. Dami masaya. Hindi lang ang basketball ang sports world. Kaya nga, isinama natin dito sa ating isang linggong chika Correct. itong ating pagkakapanalo uli sa Asian Games after 61 years. Grabe yun. Panood ko yung game na, no? 1960s pa. Oo, di ba? Asian Games. Tinalo natin ng Jordan at eto nga, nakakopo ulit tayo ng gintong medalya po sa Asian Games at masayang-masaya ang lahat. Balita ko. Alam mo na, syempre, bonus eh. umapir na naman dyan ang ating mahal na presidente kasi nakaguntong medalya, di ba? May bonus Pero sila, pag walang di ba? gintong medalya, bibigyan nga ng bonus eh. Pero pag may mga kailangan sa tutu, wama kita. Pero congratulations, hindi para anuhin si BBM. Pero masayang-masaya tayo dyan. Yung mga nakikita natin dyan, i-identify mo nga yan. Nakita ko si Junmar Fajardo, si Scottie Thompson, CJ CJ Perez, Chris Newsom, Chris Newsom. si Lassiter, Yes. si Tolentino to kandi na pasok. Nasaan si Justin Brownlee? Yan, ayun. Di ba? Saan ba? Wala, hindi ko makita. Si Nag-iba. Kwame yun eh. Si Kwame. Ito si Brownlee. Yun. Parang ito ilan si lang ang- Newsom pala. Si Chris CJ Newsom. Perez. Si ano Hmm. ito? Sino itong si cute? Ross to. Si Ross. Si Arvin Tolentino yan. na hindi naman po ano. Pero okay hindi na na rin. ipasok. Parang 4 lang yata ang Si pure Alas. Pinoy, no? Ha? Karamihan mga film, naturalized. Naturalized naman na yun. Naturalized. Newsom, Oo, si Brownlee, Brownlee. Kwame, Yeah. si Kwame? Si Kwame. Dating player ng Basta Malaga Pero, nakapag-gold tayo. yes. Oo. At ang daming masaya ha. Maraming masaya. Kahit nga yung tinalo nilang Jordan team, nagko-complain na hindi daw fair. Dahil parang hindi naman daw mga naturalized Yun daw na. marami. Oo. meron din PBA players sa kanila, wala lang nagawa talaga. Ganun talaga, di ba? Oh, Jefferson ba? Basta Jefferson. Oh, Panood masaya yan. lang po tayo dito sa Maritas University. Kasi duruin mo, in our lifetime, Yun na. inabutan pa nating maka-gold tayo dyan, di At ba? yan na daw ang simula ng glory days ng Yan, sports. basketball. Nabasa ko lang. Oh, Oh, tsaka diba? di ba si Obiena, gold day Oo, niya. si EJ. Papa EJ. Tsaka si Carlos Yuli yata. In-invite Ay, ko yun. invite dito. ko. Pag-guest mo Sabi rito. niya, yes po. Oo. EJ Obiena, mga taga-Uste, alam niyo yan. Di ba? Number 2 na ngayon sa world yun, sa pole vault. Paris bound na siya eh. Oo. Okay. Masaya mga taga-showbiz dyan. Di ba may mga million silang di ba? Yeah. Alam mo na. Okay. Congratulations. Team Pilipinas. Okay mga Martes, yan po ang isang linggong chismis mula sa Marites Marites University! Ano sinasabi?